Diyos, mananalangin ako ng tapat. Sa pagkakaisa namin ng Panginoon, alay ang aking puso at siya'y nananahan sa akin tulad ng sa langit. Iyon mismo ang kanyang tinig. Nakikinig ka sa boses, alam mo, ano ba ang espesyal sa pakikinig sa isang boses? Upang marinig ang kanyang tinig, dapat nating ibigay ng buo ang ating mga puso sa Panginoon. Sa oras na yon, kapag lubos niyang ibinibigay ang kanyang puso, ang tinig ay dumadaloy mula sa puso patungo sa puso na parang nasa langit, diretsong pumapasok na parang isang kaisipan, at mas masigasig nating naririnig ang tinig na ibinigay ng Panginoon. Ang panahon kung kailan natin naririnig ang pinakamaalab na tinig ay mismong kapag ang Espiritu ng Panginoon at ang aking Espiritu ay nagkakaisa bilang isa. Siya mismo ay ako at dahil ako ay siya, naririnig natin ang kanyang tinig ng eksakto kung ano ito. Iyan ang karunungan upang mabuhay sa magulong mundong ito. Dito ka lang. Ang ibig kong sabihin ay ang lahat ng kanyang kalooban, lahat. Kaya habang patuloy akong nagmumuni-muni sa bigat ng aking realidad at sa mahihirap na sitwasyon sa harap ko, ang aso ay lumalaki ng husto at tumataba. Kaya sa kalaunan, dahil sa aso, ako ay nag-aalala, nalulungkot at nagtataka, bakit hindi ako gumagaling? Bakit ako ganito? Habang nangyayari ito, unti-unting lumalala ang sitwasyon at nahuhulog tayo sa isang estado kung saan hindi natin ito malalampasan. Naiintindihan niyo ba lahat? Oo. Kaya isang buhay na panalangin, isang panalangin kung saan siya at ako ay nagiging isa. Sa sandaling nanginginig ang buong katawan ko at ako'y nagiging kaisa niya. Yan mismo ang ibig sabihin ng pagiging isang nobya. Upang maging nobya na yon, kapag pinagsisihan mo ang lahat ng kasalanang nagawa sa iyong puso at isipan at lumapit sa Panginoon ng may kadalisayan tuwing may pagkakataon ka, hindi ka magiging nobya pagkatapos ng kamatayan, kundi lalabas bilang kanyang nobya ngayon habang ikaw ay nabubuhay. Amen?